morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng ating pagkakaroon ng paniniwala. At ang makakasama natin ang Head Chaplain ng Adventist Medical Center Manila, isang counseling practitioner, si Pastor Jay Fajardo. Magandang umaga, Miss Lady, at sa lahat po ng sumusubaybay sa programa ng Facebook Live ng Adventist Medical Center. Ayan. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ay talagang hihilingin ko po kayong lahat. I-share nyo na po itong ating episode ngayon dahil napakaganda nito at marami tayong matututunan. Pastor, manalangin din po muna tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa inyong pagpapala sa amin sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa lahat po ng aming tinatangkilik. Nawa, Panginoon, samahan kami sa panibago naming matututunan, lalo na po ang aming mga tagapanood. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga, Miss Lady. Yes, Pastor. So, ang pag-uusapan natin ngayon isang napakagandang tema. Kasi ang pamagat nito talaga, beliefs matter. Yes. The creative and destructive power of the beliefs we embrace. Wow. Talagang title pa lang, Pastor, very interesting na. So, merong creative at may destructive power. Wow. Merong creative at destructive, merong empowering and disempowering capacity kahit anong paniniwala natin. Okay. Yan. Lalo na pagdating sa mga bagay-bagay na ating pinagdaanan at yung kasalukuyan. At nakaka-apekto rin, Miss Lady, sa ating panghinaharap na pamumuhay. So, we move forward, Miss Lady. Yes. Okay. Punta tayo, umpisahan natin sa quotable quotes. Kasi ang ganda ng mga words of wisdom na ating isa-share sa ating mga taga-subaybay. Yes. Yung una, sabi, as a man thinks in his heart, so is he. And it's coming from no less than one of the brightest men who lived on earth. Si King Solomon. Wow. At ang kahanay ng kaisipang ito, hindi lalayo dun sa tinatawag nilang the Enlightened One. And we speak of the Buddha. And he said, we are what we think. So, ang sinasabi sa atin, kung anong iniisip ng tao, siyang nagiging ikaw. Yes. Sabi ni Solomon. At ang sabi naman ni Buddha, ikaw ay kung anong iniisip mo. Parang pareho lang Pareho ang lang. tinutuko nila. So, punta tayo sa mga basic considerations na ating pag-uusapan, Miss Lady. Yes. At ito, pwede tayong mag-explore at i-engage. Even later, we have some further activities para ma-involve din ang ating mga taga-subaybay. Yung una, ang sabi dito, the events in our lives may influence or affect us, but they are not what will determine how we shall become. Napakarami kasi, Miss Lady, ngayon na nagsasabi, ganito ako. Yes. Kasi ganito ang pinanggalingan ko, ganito ang karanasan ko, at wala na akong magagawa kung anong nangyayari sa akin ngayon. This is how I am, kasi produkto ako ng aking nakaraan. Wow. So, ang sinasabi nila, kung ano sila ngayon, ang nag-determine o nagdikta ang kanilang nakaraan. Pero ang sinasabi rito, ano man ang karanasang nangyari sa ating buhay, maaaring may epekto o influensya. Yes. Pero hindi siya ang magdidikta kung ano ang magiging tayo. Ano po? So, tingnan natin ang isa pang suheto o passage. Atin pong makikita na sinasabi dito, it is not the environment, not the events or circumstances that we have been and through that shapes who we are today and how we shall become tomorrow. So, hindi ang kapaligiran, hindi ang mga kaganapan o ano pa mang pangyayari na ating mga pinagdaanan at kinaharap ang siyang magdidikta o huhubog kung ano tayo magiging sa kinabukasan. Ibig sabihin, we're saying, it's not completely what we experience o pinagdaanan natin ang magdidikta na para bagang wala na tayong magagawa. Yes, Pastor. But to some people, that's how they think it is. Okay? So we continue with our text's basic consideration here. It is, we propose
It is how we interpret them that do. So, hindi yung nakaraan, hindi yung ating pinagdaanan, ang siyang talagang magdidikta kung anong magiging tayo, kundi kung paano natin i-take Yes. o pagbigyan ng kahulugan Mhm. ang anumang kaganapan sa ating buhay. Kaya nga, ang sabi rito, after all, what makes the difference is how we look at our experiences and life circumstances. Therefore, our interpretation matters. Wow. Alam mo, Pastor, itong mga binabanggit nyo, una pa lang, pero malalim na. At saka, Malalim. mabigat ito, kumbaga ay kung pag-iisipan nating mabuti, ano nga ba yung mga nangyari sa buhay ko na yun ang sinisi ko kung bakit ako Oo. ganito. So, Oo. may mga example niyan, Miss Mhm. Lady. May namit akong magkapatid. Yes. Siyempre, magkapatid, pareho ng nanay, pareho ng tatay. Yes. At ang kanilang family hindi talaga naging functional. Mhm. Mabisyo ang tatay, Mhm. nambubugbog ang tatay, Mhm. at laging wala sa bahay. Mhm. That was the home environment when they grew up Mhm. together. At dumating yung punto na namit ko ang magkapatid na ito on a separate occasion. Nung namit ko yung isa, sabi niya, Pastor, talagang ganitong buhay ko. You Mhm. cannot expect any other thing. Yes. Because I came from a dysfunctional family and these are the things that happened to my life. Yes. Kaya ganito ako. Ngayon, nung namamit ko naman yung pangalawa, yung kapatid, iba naman ang kanyang kwento, Miss Mhm. Lady. Ang sabi niya, tinanong ko muna siya, sabi ko, how come you have this kind of life? Yes. Ang sabi niya, Pastor, sobra-sobra na ang pinagdaanan ko. Mhm. Sobra na ang pinagdaanan ko para hindi ako matuto. Wow. At nung nakita ko na hindi maganda ang halimbawa na naibigay sa akin sa aming tahanan, Mhm. I resolve that I will do my life, I will choose a life far, far different from the life of my parents. At ang sabi niya, hindi ko gagayahin ang ganong sistema nila. Oh. So, I chose, una niyang pinili, magtiwala na gagabayan siya ng Diyos. Pangalawa niyang pagpili, pinili ko, Pastor, ang mag-aral kahit alam kong hindi kami paaaralin ng aming mga magulang. Mhm. I worked, I studied at the same time. At pangatlo, ang sabi niya, makakakuha ako ng trabaho, at ang pangatlo, magpapamilya ako, ipananalangin ko sa Diyos, kukuha ako ng maayos na mapapangasawa. Grabe, Pastor? So, posible pala na pareho talaga ng pinagdaanan, pareho ng pamilyang kinalakihan, pero nagkaiba ang future dahil magkaiba nilang tinake ang Yes. sitwasyon. Yes, exactly. Kaya ang sinasabi po natin dito, it's not really the environment, the circumstance, Mhm. and whatever that took place in our Mhm. lives that will dictate or determine kung anong magiging ano po tayo, Mhm. kung anong magiging bukas natin. Mhm. Yes, may impluensya yun. Yes. May epekto. Pero malaya pa rin tayo makapipili. At ang crucial dito, yung sinasabi natin, how we interpret, Mhm. how we believe Yes. those circumstances means for us. Wow. So, ganun pala ka-importante, Pastor, itong tinatawag nating paniniwala o kung paano mo ititake sa iyong kaisipan itong mga nangyayari sa kapaligiran. Pastor, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-relate kung gaano katindi yung impact nitong pandemya. At Aha. naniniwala ako na napakaraming tao ang talagang na naapektuhan nito sa That's iba't true. ibang kapamaraanan. Mhm. No, sabi nga nitong isang speaker na napakinggan ko nung nakaraan, ito daw ay bio, psycho, social at spiritual na bagay. Kaya kung ano man ang kalabasan ng pandemya, Pastor, pwede rin palang iba-iba. Depende kung paano ko nga siya ititake sa aking buhay. Pare-pareho tayo ng pinagdaraanan. Yes. May kanya-kanya tayong share ng sakripisyo at Mm. kahirapan, dala ng pandemya. Mm. Pero ang magiging resulta ng kung anong buhay meron tayo, Mhm. malaki ang nakadepende kung anong pagpapakahulugan Mhm. o paglalapat natin ng interpretasyon sa lahat ng bagay na ito, Miss Lady. Yan. Mga kaibigan, kung meron kayong katanungan sa ating pinag-uusapan ngayon na napakaganda, ay i-comment nyo na po sa ating comment section. At pwede rin po kayo mag-message sa 0922-313-0554. Yan po ang contact details ng Lifestyle
medicine. Okay, tuloy po tayo. Itutuloy natin, Miss Lady. Kaya nga, para mas lubos nating Mhm. maunawaan, kuha tayo ng simple na operational definition. Okay. So, pinag-uusapan natin ang beliefs Mhm. o ang paniniwala. Ano ba ang paniniwala? Oo nga, Pastor. Ano ba yon? So, let's not complicate it. It's as simple as mga bagay na ating iniisip Mhm. at niyayakap na totoo. Mhm. So halimbawa, Pastor, naniniwala ako na kapag merong pumanaw ay hindi ako dapat magsuot ng kulay pula dahil ito ay magiging malas. Mhm. So pwedeng paniniwala ko yun pero hindi paniniwala ng iba. Not necessarily. Mm. So, ganun ano? Yes. Kaya dito papasok yung pwedeng kanya-kanyang paniniwala. Ayun. Ano ho? Mhm. Kaya yung iba, nagdidemand yung iba ng sinasabi nila, respect, Yes. beliefs. Mhm. Pero ang maganda kung makarating sa ating mensahe, unang-una, kahit na nire-respeto natin ang Mhm. paniniwala at kahit anong paniwala, ang katotohanan, anuman paniwala natin, Mhm. na niyakap natin, ay may epekto sa buhay natin. Yes. Kasi yan ay ipinapalagay natin na katotohanan at yan ang nangyayari sa ating mga buhay. Yes. So punta tayo sa isa pang mahalagang salita. So maliban sa beliefs, ito yung mga bagay na ating iniisip at niyayakap Mhm. na mga totoo. Mhm. So pupunta tayo, Miss Lady, sa pangalawa. Ating titingnan ang pangalawa. Heto. At ang tanong, at para saan naman ba ang mga paniniwala? Para saan ba ang paniniwala natin? So, ang sabi natin kanina, ang paniniwala ay mga bagay na ating iniisip at niyayakap na totoo. Kaya kung ang anumang bagay na ating pinaniniwalaan ay totoo, so ito ang nag-guide sa atin, ito yung mga prinsipyo na nagsasabi sa atin kung anong bagay na ito ang pwedeng magbigay sa atin ng sakit Mhm. o ng kaligayahan. Yes. So yun ang magagawa ng paniniwala. Mhm. At ang lahat ng ito, pag hindi natin ito nabigyan ng pansin, anything in this world, Mhm. we can actually believe in. Totoo yan, Pastor. Oh, consciously Mhm. or unconsciously. Mhm. But what we do, even our natural responses, Mhm. could be byproducts Mhm. of our belief system. Totoo. Acknowledged or unacknowledged. Ayun. So, meron talaga, Pastor, na pwedeng idinideny mo lang, pero Mhm. talagang, yun Mhm. kasi yung iyong paniniwala. Yes. Mm. Kung kaya nga, sabi ng iba, bigyan kitang sample, Miss Lady. Mhm. May paniniwala, nagtuturo ako dati sa math. Mhm. Isang araw, tumawag sa akin ng isang magulang ng isang estudyante. Okay. At ang sabi niya, Sir, gusto ko po makipagkita sa inyo, gusto ko kayong makausap. Mhm. Ganun po ba? Para saan po ba? Sana, tungkol po sa anak ko. Dahil Mhm. nagtuturo ako, ating kailangan tugunan. Sa madaling salita, nung magkita kami, umiyak yung nanay. Oh. At ang sabi niya, Pastor, natatakot ako. Natatakot daw siya at hindi siya comfortable Mhm. at umiiyak. Sabi ko, para saan po kayo natatakot? Mhm. Ang sabi niya, ang anak ko may boyfriend na. Mhm. Second year pa lang siya ngayon. Second year college, ha, Oo, Pastor? Mag-third year na siya. Okay. Nursing. Mhm. Natatakot ako. Mhm. Ano pong ikinatatakot niyo? Nagka-boyfriend ang inyong magandang anak. Mhm. Kasi pastor, hindi naman sila magkakatuluyan eh. Oh. Sabi niya, hindi naman sila magkakatuluyan. At masasaktan lang, pastor, ang anak ko. Alam na alam ko yan. Mhm. So I was wondering all the while, paano kaya nasabi ng maming ito? Mhm. So syempre, kailangan ko magtanong, naku ma'am, sobra talaga ang inyong iyak at takot sa mangyayaring iniisip niyo sa inyong anak. Mhm. Ano po ba paano po ba kayo nakarating sa ganyang konklusyon? Oo nga, ano? Ang sagot niya sa akin, Pastor, nung college ako, ganyan-ganyan ang pinagdaanan ko. So, sabi niya, first year pa lang siya, may boyfriend na siya. Mhm. At nung malapit na mag-graduation, nag-break sila. Ay, masakit. Oo. Ngayon, out of that experience, Mhm. ang conclusion ng concerned mommy, yung nangyari sa akin, mangyayari lahat Mhm. din sa anak ko.
At kumbaga, ang kanyang naging konklusyon at paniniwala, yung mga relasyon pag-college, katulad nung naranasan niya, ay hindi magkakatuluyan. Talaga. Kasi galing yun sa karanasan niyang personal na hindi sila nagkatuluyan. Yun. So, what we are saying now here is, ilang obserbasyon, Miss Lady, ang marami pong bagay na paniniwala natin, generalizations ng nakaraan. Oh, Maaaring tama. totoong nangyari sa akin, Mhm. yung bagay na yon. Yes. Pero hindi ibig sabihin, totoo yun sa lahat. Wow, tama. Oh. Kaya pala, Pastor, isa rin sa mga bagay na kailangan nating ma-realize, ay hindi natin maaaring i-impose That's right. ang ating paniniwala sa ibang tao. Oo. Dahil baka hindi talaga yun ang pangkalahatan. Hindi pangkalahatan. So, ang sinasabi natin dito, most of our beliefs are generalizations of the past based on our interpretations of our pleasurable or painful experiences. Yes. Ang kaso, si Mami, Mhm. painful ang experience niya. And with that painful experiences, ang kanyang conclusion, hindi magkakatuluyan si daughter niya, ang kanyang mahal na anak at yung boyfriend. Okay. Pastor, paano itatama yung ganong paniniwala na hindi magkakatuluyan? Ano sana ang mas magandang kaisipan? Ang maganda sanang kaisipan, pwedeng sabihin ni Mami, anak, tandaan mo, estudyante ka pa lang, Ayun. at meron ka pang lalakbaying mga panahon, Mhm. you focused on what is more essential at this time, Mhm. while you stay as good friends or in a good terms with him, something like that. So, hindi yung konklusyon na agad ay masasaktan dahil hindi magkakatuluyan. Dahil sa yun Oo. ang kanyang pinagdaanan. Ayun. Muntik ko okay. naman sabihin pero syempre, hindi ko naman kailangan sabihin. Aha. Sabi ko, Buti hindi ka nadulas, Pastor. oo, kami ni Mrs. nagkatuluyan eh. Oh! Di ba ikaw rin? Oo. Nagkatuluyan din kayo ni Doc Jigs. Kayo rin Yes. noon, kayo rin ngayon. Tama. So, it's not always true. Kaya nagkaroon ng pagkakamali si Mami. But wala tayong magagawa. Ganun mag-isip ang tao. Yes. Minsan, akala mo lahat na nangyari sa'yo, totoo na sa lahat. Mhm. But it's not necessarily true. Yes. Alright. And most of us do not consciously decide what we are going to believe. Oh. Ang sabi nila, hindi ako naniniwala dyan. Okay. Pag tinanong mo, bakit? Basta, feel ko lang. Oh. Nakarinig na kayo ng ganon at maraming ganon. Feel ko lang. They do not consciously decide and understand what they embraced. Okay. Based lang sa perception o sa personal lang na karanasan na hindi naman pinagbulay-bulayan. Yes. Ang malupit pa nito, Pastor, ay kapag halimbawa ang sasabihin ng tao, ay ito ang aking paniniwala. Bakit? Narinig ko eh. Ito yung sabi sa akin. Oh, pero hindi niya talaga napagbulay-bulayan, napag-isipan kung Hindi. bakit. Ay malay mo, mali yung kanyang pinaniwalaan. So, Mm. yung mali ang paniniwala, isinama ka Maipapasa. sa mali. Aha. Yung bulag, inakay din yung isang bulag. So that's how it is. Kaya yung mga kasabihan na limbawa na, ayaw ko ng ganyang klaseng tao, Okay. masamang ugali. Mhm. Yun pala may encounter ka lang na isa Oh. tungkol sa ganyang klaseng, halimbawa ay isang, halimbawa, taga-region ganito ng Pilipinas. Ayan, yan uso yan, Pastor. Oh. Tama ka. Yung tipong mayroon na kaagad isip na, kapag yan ay Bisaya, kapag taga Mindanao, kapag Tagalog. Yun. Meron na. Ang sabi nga iba, pag Bisaya, ganito. Hindi naman. Ang dami kong naging roommate na Bisaya. Yes. At dami kong nakatrabahong Bisaya. Mm. Sabi nila, pag Ilocano ganito, hindi rin naman. Mhm. Marami rin akong Ilocano nakitang galante, hindi Yes. talaga mga kuripot. Mhm. So, iba-iba. Isolated cases should not dictate kung ano yung magiging pananaw natin sa mga bagay-bagay. Tama yun, Pastor. Aha. Kasi pwedeng maapektuhan. Sa isip mo, ganito sila. Kapag nakilala mo, meron ka ng prejudice. That's right. Instead sana na nabigyan natin ng bukas na open arms para makilala natin yung mga tao, hindi natuloy. Hindi na nabigyan ng chance. Yung kapahayagan Yan. ng mga pakikipag-ugnay. Sayang. At kaya nga sabi natin dito, often our beliefs are based on
misinterpretation Okay. of past experiences. Mhm. At ang nangyayari, masaklap dito, Mhm. once na pinaniwalaan, akala ay batas na. Oh. Yun pala naman ay interpretasyon mo lang. Wow. Hindi naman yan batas na hindi nagbabago. Mhm. So, yung iba ayaw nang ibukas ang isip kasi sabi nila, ito nang paniwala ko, ito na hanggang mamatay ako. Yes. Kahit hindi naunawaan. Mhm. Yung pala naman ay kadalasan isolated case which led them to decide or it's simply a misinterpretation. Wow. Ang ganda, Pastor? Talagang nakakabukas ng kaisipan. At ngayon ay talagang kailangan ko na ding mag-isip-isip, mga kaibigan, tayo ay pag-isipan natin, ano nga ba yung ating mga pinaniniwalaan na tama ba ito? Ito ba'y may basehan? Yan. Ito ba ay talagang merong research? O baka naman talagang kinasanayan lang, tradisyon? Nakamulatan. Kinamulatan lang. At pupunta tayo dyan, Ma'am Lady, Miss Mhm. Lady. Ito ang sabi nga, kaya po, anuman ang bagay na ating paniwalaan o yakapin bilang bahagi ng ating sistema o pamumuhay, Mhm. may kapasidad ang paniniwala na tayo ay i-create, tayo ay pagyamanin, Mhm. tayo ay i-empower o tayo ay sirain. Oh my goodness. Because our beliefs would either make us or break us. Mhm. Yon. True. At dahil dyan, Miss Lady, magkaroon tayo ng konting exercise. Okay. O, tingnan natin, baka mas maging engage ang ating mga taga-subaybay. Mhm. Ito po, ang sabi sa atin, further reflection. Let's try to review all the beliefs we can possibly do and check if they empower or disempower us. Okay. Halimbawa, yung una, what is it that you believe about yourself? Mhm. If you start with the words, I am what? Mhm. What do you believe about yourself? I am? Ayun. Yun. So it's either positive or negative ang Yes. lalabas dyan. Doon Yes. pa lang, meron na yung epekto. May epekto Yung na. pagharap mo sa salamin, nasasabi mo, I am. What? Oh. Ay kapag positive ang sinabi mo, mapapangiti ka eh. Aha. Pag negative, parang medyo mahihiya-hiya ka Aha. na lumabas. At, Yes. So, minsan, yung mga tao, kahit hindi nila ma-acknowledge o ma-verbalize, pero nag-ooperate sa kaisipan nila Okay. yung mga paniniwala. Alright. Kung kaya nga, job interview, Mhm. yung paniniwala nila sa sarili nila, nakaka-apekto. Kaya yung taong mababa o hindi healthy, ang self-concept, pagdating sa interview, kung ano-anong nangyayari. Oo nga. Yun. Lumalabas, Kapag naiharap na sa ibang tao, Yes. hindi rin niya maiiwasang, Hindi niya maiwasan. hindi maipakita. So if you say, I am, tingin po kayo sa sarili nyo, Mhm. start with the physical. Mhm. Are you beautiful Mhm. or what? Pag naniwala ka, ngumiti po ang aking host. Mukhang kumbinsido siyang Uy, bonggam-bongga. grabe si Mas. Pag sinabi mo na, hindi naman ito pambobola sa sarili, Mhm. kasi ang niyayakap nating paniniwala ay siyang nagdidikta, kagaya ng sinabi ko kanina, kung anong magiging behavior at magiging buhay natin. So when we say, you are beautiful, when you say you are beautiful, then naturally, you will conduct yourself as a beautiful person. Yes. Pag sinabi mo na hindi ganon, kadalasan dyan, susunod din yung iyong pamamaraan, yung iyong gawi, doon sa kung anong iniisip mo na ikaw. Yes. So, marami pong implikasyon to. It will tell us a lot about ourselves. Kaya kung ating itatanong, ano ikaw? I am what? Are you attractive? Mhm. Are you productive? Are you a good person? Or what? Ayun, napakaganda, Pastor, Simula pa lang yan. Batiin ko muna yung mga nanonood sa atin. Sige. At baka meron na silang mga sinimulang reflection. Sure. Okay, nandito po kasama natin si Ma'am Marilyn Macasadja, Ma'am Penina Mariano Vigafria, at ito ang kanyang sinabi, Pastor. What a blessed morning to listen to Pastor Jay. Hello, ma'am. Ayan, and take consideration our belief systems. This is an inspiring message to counter-blow anxiety.
despair and fear in certain life situations. Yes. Andito rin si Ma'am Vilma Sugitan, Lito Rosales Montesines, watching from Liliw SDA Church. At isa sa mga top fan, si Ma'am Perlita Pinky Eugenio Balsita. So, good morning daw po, Pastor. Good morning po sa inyong lahat ng Ayan. mga kaibigan namin na sumusubaybay. So, napakahalaga, Ma'am Lady, Miss Lady, babalikan natin. Let's start looking at our own selves. Yes. Humaharap tayo sa crisis. Nasa pandemya tayo. Ang tanong, paano natin tinitingnan ang ating kapasidad at ang ating kahandaan para harapin ang crisis na ito? So, pag sinabi natin, I can't make it, you really won't make it. Oo nga, Pero kasi- pag sinabi mo, Miss Lady, I'll face it. I'll handle it. I'll move forward. So, it's a different story now. Yes. Because our beliefs pushes us to do what we thought of ourselves and of things about our lives. Wow, yes. Yon. So, and it moves on and on. Ito, napakahalaga. What is it that you believe about people? Kung ano rin yung ating pananaw sa tao, ano rin yung ating paniniwala tungkol sa ating kapwa, yan din ay nakaapekto sa klase ng buhay meron tayo. So you may start saying about what is it that you believe. How do you see your father, your mother, your brother, sister, anyone in the family, your relatives, your friends, Yes. your neighbor, your co-worker, or your churchmate? Yes. Ano ang mga iniisip mo sa kanila? Kaya nga, ang sabi dito, mayroong tayong nabasa sa banal na kasulatan na ang sabi, out of the abundance of the heart, The mouth speaks. the mouth speaks. What does it mean? Kung ano ang iniisip natin, yun ang nagiging buhay natin. Totoo yan. Yun ang patotoo natin. At yun ang nagiging eksaktong direksyon ng buhay natin. Tama, Pastor. Kasi, Pastor, napakahirap kung ang iniisip mo ay mabuti. Parang hindi naman yata pwede na puro masasama ang lalabas sa'yo. It will not jive. 'Di ba? Kasi Hindi. kung ano ang puno, Yun ang bunga. madalas ay talagang kung yun ang magbubunga Yes, ng yes. magbubunga. Kaya kung mabuti ang kaisipan, ay malamang mabuti rin ang mga Yes. masasabi, mas maganda rin ang tingin mo sa paligid. At ganyan-ganyan din nakalinya yung teachings ng ating Panginoong Jesus. Ayun. Na ingatan ng mata, dahil kung anong nakikita, ay siyang pumapasok sa ating pagkatao, which simply means na kung ano ang ating iniisip, Yes. yun ang nag-go-govern ng buhay natin. Wow. Hindi lalayo doon ang buhay natin. Kaya if we think negative about others, and we dwell on negativity, that is because we ourselves might be negative about our own lives. So, hindi pala ibig sabihin na halimbawa, siya ay puna ng puna sa negative na nangyayari sa kanyang kapaligiran, ay hindi necessarily na ang lahat ng tao, negative din ang nakikita dun sa nakikita niya. Pwede. Pwede pala na meron lang din siyang mga sariling paniniwala na hindi maganda, kaya negative yung tingin niya doon. That's right. So, hindi healthy. Kaya maganda rin pong tingnan natin sa ating sarili. Oo nga. Baka tayo lang pala, no, Pastor? Tayo rin pala may problema. Oo. Okay. And mag-move forward pa po tayo. Let's move forward. What is it that you believe about life? Oh. Anong narinig mo ng mga paniniwala ng tao, Miss Lady, tungkol sa buhay? Life is what? Eh, sabihin nila, life is good. Sabihin ng iba, life is what you make, challenging, what you make out of lemons. Oho, ang sabi naman ng iba, life is a tragedy. Oh. Ibang konklusyon. So, Totoo. out of those conclusions, our lives will naturally follow. Kasi beliefs serve as guide, directing us how we are to move forward. Yes. So, kung hindi magandang ating iniisip, wala na. For instance, we look at the pandemic. Pag ang pananaw natin dito, puro negatibo. I'm pretty sure, one of these days, you'll get depressed. At lahat na ng bagay, pangit mong makikita. Yes. Pero kung ang titingnan natin ay yung positive side ng pandemya, na for example, mga kaibigan,
Mas nakasama nyo ba ang inyong pamilya ngayon? No? Mas nakapagpahinga po ba kayo sa mga naiwasan nating traffic araw-araw? Ay posible na magbunga pa siya ng maganda That's sa right. buhay mo. So mahalaga, ano ang pananaw natin sa ating buhay? Mhm. Pag ang pananaw natin sa buhay ay puno ng pag-asa, aba, nakaka-inspire. Mhm. Pag ang pananaw natin sa buhay ay punong-puno ng discouragement at mukhang wala ng solusyon, ay the more we will bury ourselves to the ground. Yes. So, ganun po yung kasimple. Mhm. And if we go further, and sabi nga, life is what? Kayo na po ang bahala, mga minamahal, kung paano nyo gustong tingnan Mhm. o nakikita ang buhay. Mhm. At ito pa, pang-apat, what is it that you believe about opportunity? Do you wait for it? Or do you want to create one? Mm. Aha. Some people are saying it's not yet time. Mhm. Or would you like to make it the time? Mm. Scarcity and abundance. Ang sabi ng iba, mahirap ako at talagang nananatili akong ganito kasi mahirap ng lolo ko, pati magulang ko. Mhm. But it's not always true. Kasi you have your hands, you have Totoo. your feet. Mhm. Ang sabi nga ng Panginoon, look at the birds of the air. Yes. Hindi naman, wala silang kamay, paa, pero nabubuhay. How much more you are? Mhm. And have we realized that there are many successful people whose lives were from rags to riches? Yes, totoo. So, it's something, a decision to be made. Yes. Ano ang pananaw natin tungkol sa tinatangkilik Mhm. o sa kayamanan? Ang ibang tao na kausap ko, ang sabi nila, Miss Layden, sabi ng iba, masama pong maging mayaman. Oh, yun ang, Ay. yun ang kanilang paniniwala. Pero, pray naman ang pray. Mhm. Na ang prayer, bigyan mo po kami ng pagpapala. Mhm. Tapos sabi mo, masamang maging mayaman. Tapos, most of our prayers also says, bigyan mo po kami ng pagpapala, Mhm. sapat sa aming pangangailangan. Mhm. Eh kapag kasapat lang sa aking pangangailangan ang ipag-pray ko, eh di ako makakatulong sa iba. Mhm. Eh kasi kulang eh. Mhm. So, how do we think, what do we think about wealth? Yes. About money or resources Mhm. also affects the kind of life that we have. True. Yes. Pero, we miss it out. Though I am giving more highlight on wealth and resources, but it's the common mistake of people. Yes. Forgetting that if you are a good person Mhm. and you have more Mhm. wealth, Mhm. you have more to share. Wow. Pastor, alam mo, na-excite ako bigla, ano? Pag-usapan kaya natin sa mga sunod na panahon yung tungkol sa biblical perspective on money. Pwede. Ha? Pag-usapan natin Interesting yan. Gusto niyo po ba ang topic na yan? O Pwede. meron ba kayong mga request na topic kay Pastor? I-comment nyo na rin po at mababasa po namin yan. Yes. Eto pa. Mhm. Another sample. Reflection natin to eh. Ano ang paniniwala natin? Ang sabi ng maraming successful, work hard. Mhm. Ang sabi ng iba, work smart. Mhm. Ngayon, kung anong pakahulugan dyan, kinakailangan i-analyze natin. Mhm. Ang sabi ng work hard, you really work hard to get what you want. Mhm. Ang sabi ng iba, you don't have to really be exhausted. Mhm. You work smart. Mhm. But how do you do that? So these are again things that may affect us already or be affecting us, pero hindi natin napag-iisipan, Yes. hindi pa natin napagbulayan, Mhm. pero yun na yung nagdadirect ng buhay natin. Yes. So as I've said, beliefs could be things that we embraced as true, Mhm. consciously, but sometimes Mhm. it operates already in our lives without having acknowledged them. Na yung pala, yun na ang nagiging gabay natin sa buhay. Oo nga, Pastor. Yan. Yan. Kaya napakahalaga, Miss Lady, dito na magbulay-bulay rin minsan. Kailangan talagang mapag-iisipan natin. Aha. Mag-iisip talaga tayo, mga kaibigan. Ito ba'y tama? Ito bang paniniwala ko na ito na minana ko at kinasanayan namin? Ay posible kasi nasa probinsya iba ang belief. Pagdating mo sa Manila, iba din ang belief. Ganyan. So, maganda itong ating pagbubulay-bulayan talaga Oo. natin. So, bulay-bulay po.
Ang ibig sabihin, pag-isip-isipan Yes, din. muni-muni. Muni-muni. Kasi, alam niyo yun sa pagbubulay-bulay, diyan nakakabuo ng mga magagandang kaisipan at hakbangin. Yes. If we are on the upward direction sa ating pag-iisip, makakarating tayo sa mas magagandang adhikain. Yes. Ayan. At ito, yung panglima, ano ba ang ating paniniwala sa goodness? Do you still believe in the existence of goodness? Or do you think everything in this world is evil? Mhm. If you think everything in this world is evil, perhaps you can no longer trust and give people a chance. Mhm. But if you still believe goodness and meaning of life could exist, you will see life and you will approach people differently. Yes. Ganon din. Ano ang paniniwala mo sa relihiyon? Mhm. Kahit anong relihiyon. Mhm. Napakahalagang ating pong suriin kung paano natin tinitingnan Tama. ang mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Yes. And the last here in my list, but never the least, what are your thoughts about God? Oo nga. Anong iniisip mo tungkol sa Diyos? Mhm. Is God involved in human affairs? Mhm. If He is, gaano siya ka-involved? Mhm. Pinapanood niya lang ba tayo Mhm. from a distance? Mhm. O sinasamahan niya tayo? Tinatapik niya ba tayo pag nahihirapan? Nawawala ba siya pagka-crisis? Mhm. Kasi hindi natin makita ang liwanag. O posible kayang binubuhat niya tayo Mhm. pag may crisis sa buhay natin? Wow. What's our perspective? Ano ang ating belief Yes. about God? Mhm. And pag po sineryoso natin ang mga bagay na ito, this will lead us to explorations about ourselves, Ang ganda. about others, about our relationships, Yes. about how we are to make it in life, Mhm. how we can make things better, Mhm. how we are to contribute in our own unique ways to the society, and how we are to commune with God, whom we do not see. Yes. Is He involved with our lives? Or is He simply out there watching us? Mhm. Or should we say, God is by my side? Wow. So Or talagang even, God is inside of me. Mhm. At yun ay depende kung ano ang paniniwala at nasa kaisipan ng bawat tao. That's right. Ano, Pastor? That's alam right. nyo, maganda rin itong panahon na tayo ay nasa GCQ o kung ano pa mang Q yan. At marami tayong panahon upang makapag-isip-isip. Yung self-reflection. Yes, Yung me time na tinatawag. At magiging part ito ng ating self-care. Upang kung maitatama natin, yung mga bagay pala na paniniwala na hindi naman pala tama, ayun ay makakatulong sa ating pamumuhay. Pastor, bago tayo tumuloy, meron pa po tayong mga ibang kasama dito na gusto kong batiin. Sure. Ayan, nandito si Dr. Linda Varona at ang sabi niya, thank you Pastor J. Fajardo for helping us realize this truth. Ayan, nandito rin si Ma'am Luz Estimada. Kasama din natin si Sir Carl Celi Juane Cabaral. And ayan, good morning daw po and hello, Pastor. Good morning sa inyo. Okay. So ito po yung pagbubulay, ano? At alam nyo, kapag ka talagang napagbulayan natin, nalapatan natin ang magandang pananaw, magandang interpretasyon o pagpapakahulugan, ang iba't ibang aspeto ng ating buhay, masasabi natin na we are the ones truly responsible or in charge of our lives under God's care. Yes. At hindi natin hinahayaang nangyayari lang ang mga bagay-bagay na parang hindi tayo involved, para bang nangyari na lang lahat na hindi tayo nakakapag-decide sa buhay natin. Mahirap yun, Pastor. Mahirap. Yung parang recipient ka na lang ng kahit anong nangyayari sa paligid mo. So we are doing this, we are saying our beliefs,
Our beliefs matter kasi to a large extent, our lives are influenced Yes. by our beliefs system. Yes. And we cannot run away from the reality na kung anong nagiging tayo That's right, Miss Lady. We cannot go, when we talk about the truth, we cannot go away from the word of truth, Yes. from the word of God. And I hope our encounter with the word Yes. will bring us into realizations that this life can be truly a blessing. Hindi lang sa atin, kundi pati sa iba. Yes. If we walk freely. Yes. If we walk freely and we are released from the chains that binds us due to our wrong belief system, dahil sa maling paniniwala, at primarily dahil sa maling paglalapat natin ng pakahulugan o interpretasyon sa ating mga nakikita o nararanasan. Wow. Yeah. Maraming salamat, Pastor. Talagang napakaganda po ng reflection natin dito sa ating usapan ngayon. Kaya nga gusto kong basahin ito, may nagpadala po ng reflection, Sure. ano? Sabi dito, so true, sabi ni Ma'am Penina. Our outlook in life can either have positive or negative impact on our psychosocial and mental health. In some ways, our positivity or pessimism reflect how we deal or react on particular situation and to people. Sabi niya, beliefs can impact a person. Ayan, talagang napakaganda po ng inyong reflection. At Maganda. marami pong salamat dahil kasama rin natin ngayon si Ma'am Corrales Daligos, William Ranara II, at si AJ Rocha. Ayan, so maraming salamat po sa inyo.
At this point in time, hayaan niyo pong i-share naman namin kung ano ang mga services dito sa Adventist Medical Center Manila. Ito ang mga available services ng Adventist Med para sa ating new normal setup. Ang outpatient services is open to serve you, pero walang walk-in. Please call to set an appointment para sa inyong face-to-face consultation. Kung hindi kayo makararating, you can have your virtual consultation gamit ang aming telemedicine. Ang aming dental services is ready to serve you. Same with our physical therapy and rehabilitation. Once again, no walk-in. Please set an appointment. Here are the services you can have at the comforts of your home. Laboratory services. Immunization services. PT and rehab home care. You can even have your medicines delivered at your doorsteps through medicine delivery. Meron din kaming drive-thru services for laboratory and immunization. For meals, snacks, and more na siguradong nutritious and delicious. Here's our Healthy Bites. We are open for takeout. For your convenience, you can have it delivered or picked up. Let's go to our sister institution, the Manila Adventist College. Enrollment for first semester is ongoing. For senior high school, we have ABM and STEM strands available. We also have college and Juris Doctor. With our flexible learning, you can surely have a memorable experience wherever you're from. Choose MAC, the college that can equip you for life and prepare you for beyond. And now, back to the studio. At yan nga po ang mga services natin dito sa Adventist Medical Center Manila na special na ginawa para kahit pandemya ay talagang maaabot po kayo ng aming mga serbisyo. Dito po pang mga kaibigan, kami rin ay nagpapasalamat sa lahat ng mga donors at supporters na kung saan ay patuloy na tumutulong at nagpapadala ng assistance sa ating laban kontra COVID. Para po sa mga nais pang magpadala ng tulong, narito po ang mga bank details na pwede nyo pong i-consider. At maraming salamat po in advance. Pastor, meron po ba kayong gustong sabihin sa panghuli bago tayo magtapos sa ating mga viewers? Gusto ko na lamang pong sabihin sa ating mga viewers na I encourage you all to claim your right over your life. Mm-hmm. Claim your right to your life. Mm-hmm. As it's given by God to us. Mm-hmm. Ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin, we can truly live a life of freedom. Mm-hmm. We can achieve whatever it is that God is to provide us. Yes. He is intentional in blessing us and to see us prosper. Mm-hmm. But to make things happen, we need to have correct belief system. Mm-hmm. Belief system that will aid us or lead us Mm-hmm. to a more progressive and happy life. Wow, Yeah. amen. Maraming salamat, Pastor Jay. Mga kaibigan, talagang napakaganda ng ating pinag-usapan ngayon. Sana po ay meron kayong kinapulutang aral na inyo pong maia-apply sa inyong pang-araw-araw na buhay. At sa panghuli, gusto ko pong iwan ulit itong Bible passage na nasa John 8:31-32. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya wag po nating kalimutan, balikan ang source of truth, at yan po ang Word of God. At mag-guide po tayo kung ano ang mga tunay at totoo na pwede nating panghawakang paniniwala. Okay. Pastor, maaari mo bang ipanalangin yung ating mga nanonood? Sige po, tayo po ay dumalangin. Mhm. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat sa kabutihan mo para akayin mo kami sa pagkamulat at sa higit na responsableng pagtugon sa iyong paanyaya na mabuhay kami ng malaya Yes. at napangungunahan ng mga wagas
at puro na gabay sa buhay. Nawa po ang katotohanan ang siya magpalaya sa amin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat ulit, Pastor Jay. Thank you, Hanggang Miss sa Lady. uulitin. At sa muli. Mga kaibigan, ayan po. Stay healthy, stay safe, and don't forget, your beliefs matter. Hanggang sa susunod pong programa, ito po ay mula Lunes hanggang Biyernes, 10 to 11. At meron din tayong teleradyo na Monday to Friday, 12:30 to 1 sa DWBL 1242. Magkita-kita tayo sa sunod at huwag kalimutan, lifestyle is medicine. Bye!